Mag-ina sa Tondo, Maynila, patay matapos barilin ng mister ng isa sa mga biktima. Sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City, lalaking gusto na sanang kumala sa hold-up group, pinatay. Mga taong makiisa sa prosesyon ng pista ng Nazareno, inaasahang aabot sa 8 milyon. Mahigpit na seguridad, inihahanda na. Sa Bantay, Ilocos Sur, tanod, nakagat ng asong may rabies, patay. 40 kabarangay, nadamay. Heatwave sa Australia, nagdulot ng ilang wildfires. At matapos ang pinag-usapang cover photo ni Jinky Pacquiao, kakaibang look ni international singing sensation Charisse, usap-usapan din. Huwag pauli! Tutok na sa Unang Balita! Magandang umaga, narito na mga unang balita. Isang lalaki patay sa pamamaril sa Quezon City, suspecha ng asawa ng biktima. Posible mga dating kasama raw ng kanyang mister sa masamang gawain ang nasa likod ng krimen. Darito ang report ni Oscar Oida. Hindi umano sukat akalain ni Maricel Santos na ikapapahamak pa ng kanyang mister na si Rico ang napagpasahan nitong pagbabagong buhay ngayong bagong taon. Pasado alas 11 kagabi nang pagbabarilin si Rico sa madilim na bahagi ito ng Sitio San Roque, barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Ilang minuto bago ang pagpatay, nagpaalam raw kay Maricel ang asawang si Rico na lalabas lang saglit. Natutulog na po kasi ko. Nagpaalam siya sa akin kasi may kausap siya sa cellphone. At binabi, sandali lang ako, pupunta ko lang taong kausap ko. Kung di raw siya nagkakamali, mga kakosa raw ng kanyang asawa ang katatagpuin nito. Matagal na raw kasing gustong kumalas ni Rico sa grupo nila na ang pangunahing lakad umano ay pang-hold up. At dahil bagong taon, naisipan daw ng kanyang mister na gawin itong New Year's resolution. So, nakarang araw, kinuwento nga niya sa akin na inayos na nga raw niya yung problema doon sa kaaway niya. Bagamat ikinatuwa raw ni Maricel ang inasam na pagbabago ng mister, kinutuban na raw siya ng masama sa maaaring gawin ng mga kakosa nito. Kasi gusto nung kakosa nila pag lumakad sila kasama asawa ko. Hindi po sumasama asawa ko, kaya gano'n lang galit nila sa asawa ko. Pinaghahanap na ng otoridad ang mga sinasabing katropa ng biktima para sumailalim sa investigasyon. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida, reporting. Samantala, napag-alamang dati ng may kaso ang 2 arestadong suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa harap ng isang ospital sa Maynila. Patuloy namang tinutugis ang iba pang suspect sa pagpatay. Narito ang report ni Emil Sumangil. Hinahanap pa rin ng Manila Police District o MPD ang mga nakatakas na suspect sa rambol sa harapan ng Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan napatay ang 18 anyos na si Fernando Mendoza Jr. Pero kumpiyansa ang Homicide Division na madali nilang natunto na kinaroroonan ng mga kasamahan ni na Robert Palacio at ang itinuturong na motok na sumpak na si Jacinto Dante. Sa investigasyon ng MPD, nagiinuman umano ang grupo ng mga suspect di kalayuan sa crime scene nang tawagin ng mga ito para rumesbak at pagtulungang gulpihin ang biktima. Minsan kasi pagka may mga ganyang okasyon, katulad ng bagong taon, ang alak, minsan pagka nasobrahan na inom mo, thousands of brain cell ang naapektuhan eh. Okay. Kaya apektado rin yung mga decision making natin. Mabilis tayong magdesisyon na later magiging blunder. Sinampahan na ng reklamong murder sina Palacio at Jacinto sa piskalya. Nirelease naman ng MPD si Danilo Romualdez makarang mapatunayang wala itong kinalaman sa krimen. Sinuyod na rin daw ng Homicide Division ang ilang area sa Santa Cruz, Maynila para dakpin ang iba pang lalaking nakuna ng video na kasamang gumulpi sa biktima. Pero ayon sa pulisya, hindi na raw ito makita. Pati ang sumpak na ginamit sa pagpatay sa biktima, hindi pa nakukuha ng pulisya. Pero nasa kustudiya na raw nila ang kalibre 22 na paltik na nakumpiska mula sa baywang ni Dante nang ito'y madakip. Nagsagawa din ng background check ang Homicide Division sa tulong ng MPD Criminal Records and Investigation Division. At dito lumitaw na sina Palacio at Dante may dati ng mga kaso
Lumalabas na itong si Jacinto Dante merong previous case na theft at saka yung Republic Act 4136, yung violation of traffic rules and regulation. Ito namang isang suspect, si Roberto Palacio, na involved to sa hacking incident na naga ito noong November 21, 2011. Pero kahit nadiskubre na ng pulisya na si Dante ay may warrant of arrest dahil sa pagnanakaw at si Palacio sabit rin sa kaso ng frustrated murder, todo tanggi pa rin ang mga ito. Alam ko talaga ako kasalanan, sir. Pero alam mo yung nangyari ng gabi na yun? Hindi po, sir. Kasi umaga po nun, nag-iinuman lang po kami nun. Sino ang bumarel? Sa inyong dalawa, sino ang bumarel? Oo, sir. Ikaw, Bert, sino ba ang bumarel? Ano, sir? Ha? Ano, comment na lang, sir? Ha? Sino ang bumarel? Sino yung nakuna ng video? Ano, comment na lang, sir? They opted to remain silent and complete denial sila in spite the fact na meron ng video na nakita sila ron, still denial sila sa partisipasyon dun sa pagpatay dun sa tao. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Paalala po sa publiko, nakalalason po ang lahat ng uri ng mercury o asoge. Sa Quezon City, isang lalaki ang unti-unting nalalason ng katawan matapos magturok ng mercury sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang paniwalang makakabuti raw ito sa katawan. Darito ang exclusive report ni Rafi Tima. Nang puntahan ng aming news team sa East Avenue Medical Center ang 18 taong gulang na itago natin sa pangalang Jerry, baka sa mga bukol sa kanyang braso. Indikasyon ito ng chemical na mercury na kanyang itinurok. Kwento ni Jerry, at 12 nitong Disyembre nang iturok niya sa sarili ang nakuwang mercury sa pinagtatrabawang minahan sa Quezon. Sabi raw kasi ng kanyang lolo, maganda raw ang epekto nito sa katawan. Ginawa ko po sa ringgilid sa lalagyan, nilagay ko po dito. Tapos, Dito po tinutusok. ilan yung tinurok mo? 4 na beses po yung karami. Ibabaon sa katawan yung mercury para anong mangyayari sa'yo? Pampaliksi daw po. Ayon sa tumingin na doktor, apektado na raw ang atay at baga ni Jerry at kung hindi maaagapan, madadamay raw pati ang kanyang utak. Ang daming niyang in-inject, itinurok, at the same time mataas yung level ng asoge sa dugo niya, kailangan matanggal yon. Kasi baka ma-absorb yung mercury, and at the same time baka mabulok yung braso niya. So kailangan maoperahan. Bagamat nakaabot ng second year high school, hindi raw alam ni Jerry na nakalalaso ng mercury o asoge. Hindi rin daw sinabi sa kanya sa pinagtatrabawang minahan na dapat labis-labis ang pag-iingat sa paghahandle ng chemical na ito. Ano sabi sa iyo ngayon ng mga doktor? Lason daw po. Hindi ko naman po alam na lason at ito ay pinaglalaroan lang namin doon. Hindi rin daw ito alam ng ama na naniniwala ring maganda ang epekto ng mercury sa katawan. Maniniwala ko. Pero hindi hugay ang klaseng asogi ang ilinalagay sa baraso. Yun ay talagang asoging yung naanak ko sa gayang baraso. Hindi yung asoging panghuli ng mina, ng ginto. Dala pa ng ama ng biktima ang natirang mercury, pero nakasilid lang sa bote na binalot ng plastic. Nang itest, tumunog ang alarma ng mercury analyzer, indikasyon na tumatagas ang lason. Kaya iniwan na lang ito sa toxicology unit ng ospital. Babala ng toxicology sa East Avenue Medical Center, lahat ng klase ng mercury ay nakalalason na para matanggal sa katawan ay kailangan ng mahal at mahabang gamutan. For the first 5 days, mga 30,000 pesos para sa antidote. Pero yung gamutan natin, depende kasi kung gaano yung ibababa ng asoge sa katawan niya. Pero usually, ang treatment natin, after 5 days of treatment, meron pa tayong 2 weeks treatment. Kami po yung humihingi ng tulong sa Jimmy ng ano po talaga pong wala kaming makukuhang pambiling gayang halaga. Para sa unang balita, Rafi Tima, reporting. Patuloy pong binabantayan ng pag-asa ang low-pressure area sa bahagi ng Mindanao. Habang ang Metro Manila nakaranas naman ng mga pag-ulan ngayong umaga. Para bigyan tayo ng mas detalyadong ulat tungkol sa lagay ng panahon, kausapin po